Nababasa ba? Basahin mo nga. Opo, ang pananampalataya kay Allah. Okay. Simulan natin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, nung nakaraan, natalakay na natin ang layunin ng pagsusugo ni Allah sa mga propeta at pagpahayag niya o pababa ng mga banal na kasulatan. Ibig sabihin sa atin sa Islam na nanampalataya tayo hindi lamang sa Quran, kundi sumasampalataya din tayo sa nauna pang mga banal na aklat bago pa ang Quran. At tayo naniwala, nabanggit ko na nung nakaraan, na saklaw ng Quran ang lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Lahat ng bahagi, lahat ng aspeto ng buhay, mayroong mga alituntunin sa Quran. Sinabi nga ng isang Hudyo kay Umar bin Al-Khattab noon. Si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, isa sa mga sahaba o kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Hudyo na walang iniwan kahanga-hanga ang relihiyong dala ng inyong propeta, kasi walang iniwan na kahit katiting na bahagi ng buhay ng tao na walang mga alituntuning ipinahayag ang Diyos sa huling propeta. Imagine niyo, para magkaroon kayo ng konting ideya, na kahit mga bagay na akala natin ay ano bang tawag sa ating lingwahe, witty-witty, witty-witty na, hindi na nisip natin na hindi na masyadong mahalaga, ay mayroon pa ring alituntunin. Halimbawa, kahit ang paraan ng pagsubo, kahit yung pagputol ng kuko, paraan ng paliligo, ay mayroong mga alituntuning ibinigay ang relihiyong Islam sa mga mananampalataya. Na kung kaya sa Islam, yung akala ng ilan na parabang ito'y ordinaryong relihiyon, nang iba ay nagtatanong kung ilang araw o ilang buwan na kanyang pag-aralan ng Islam sa papasok daw sa Islam ng tuluyan. Kung tutuusin, sa pananampalataya nating mga Muslim, ang pag-aaral ay walang katapusan. Tuloy-tuloy ang pag-aaral ng isang Muslim. Kasi sa Islam, walang tinatawag na kagaya sa Christianity na mayroong tinatawag na, ano bang tawag dito? Priesthood. Na ang mga leader lamang ng simbahan ang nag-aaral ng theology. Kapag sila ay nagtapos sa tinatawag na theology o tinatawag nilang evangelical ministry, may tuturing na silang mga scholar. Pero sa Islam, ini-encourage ang bawat isa sa mga Muslim na maging mga scholar ng ating pananampalataya. Kung hindi man, sapat na mapag-aralan yung mga basic na pananampalataya sa Islam na siya ng ating tinatalakay dito sa ating lingguhang pag-aaral. At ang mga basic na pananampalataya sa Islam, nabanggit ko na sa inyo noon, itong 6 na haligi ng pananampalataya. Ang tawag sa pananampalataya sa lingwaheng Arabic ay iman, haligi ng iman. Pagkatapos niyan, yung importante, yung matutunan natin yung mahahalagang mga pagsamba, worship, ibada sa Islam. At ang nangunguna diyan at siya ang dapat na unahin sa napag-aralan ay ang pagsasala. Ngayon, yung iba pang mga bahagi ng buhay natin, paunti-unti lang na ating pag-aralan, na binanggit ko na sa inyo noon, na ang mga Muslim ay naglalaan talaga ng oras na magbasa-basa patungkol sa mga babasahin, patungkol sa Islam, o kaya makinig, kasi ang pag-aaral sa pamagitan ng pagbabasa
pakikinig, okay? Yan ay walang katapusan. Gagraduate lang tayo kung pantay na yung ating mga paa. Yun ang araw ng ating graduation. Kasi binabanggit sa Quran, habang nagpapalalim tayo sa kaalaman, lalong lumalalim din ang ating pananampalataya. Lalong lumalakas, lalo tayong naging matatag sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid kung bakit yung sinasabi kong ito? Habang lumalalim tayo sa kaalaman, lalo tayo naging matatag sa pananampalataya. Sapagkat ang Islam ang tanging relihiyon na ang mga hindi Muslim na kumakalaban, hindi naman lahat ng hindi Muslim ay kumakalaban, yung mga non-Muslim na kumakalaban sa relihiyong Islam, talagang nagkakaisa para kanila itong labanan. Halimbawa, iba't ibang mga relihiyon, pati iba't ibang mga organisasyon na hindi religious na mga organisasyon na itatag dito sa mundong ito. Noong una pang panahon, sa panahon pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para lamang tuligsain at atakihin ang relihiyong Islam. Bakos nabanggit ko sa inyo nung nakaraan na ang Espanya, bago pa na-Christianize, kasi ang Espanya ang na-Christianize sa Pilipinas, hindi ba? Kaya kung bakit naging katolikong bansa ang Pilipinas, mahigit 8 century, imagine nyo ha, 8 century, 8 siglo, na ang Espanya ay dating Islamic na bansa. Parang Saudi, kapag ka-Espanyol ka, Muslim ka. Okay? At nabanggit ko sa inyo na ang unang nagbigay ng malaking dito na i-contribute sa sibilisasyon ng mundo ay ang relihiyong Islam. Kaya lahat ng bahagi ng buhay ng tao, lahat ng bahagi ng buhay ng tao ay mayroong alituntunin na nandyan sa banal na kasulatan na ang huli nga ay ang Quran. Kaya dyan sa Espanya, kung bakit nabanggit ko, kasi nagsimula ang tinatawag na Orientalism. Pwede niyong i-google kung ano ang tinatawag na Orientalist. Nagsimula ang Orientalist dyan sa Espanya. Kasi diyan ang sentro ng kaalaman, ang mga Islamic University nandyan sa Espanya. At ang mga Orientalist na ito, yan ay number 1 na kalaban ng Islam. Sila ay nagpakadalubhasa. Sa mga katuruan ng Islam. Bagpos kung tutusin, kung pag-aralan natin kung gaano kalaki ang impluwensya ng Orientalism, alam ba ninyo na ang may pinakamaraming libro na sinulat patungkol sa Islam ay ang mga non-Muslim na mga miyembro ng Orientalist, kalaban ng Islam. Marami silang mga libro dito sa Jeddah. Kung papasok ka dyan sa public library, dyan sa public library na dito sa Jeddah, marami kang makikita dyan ng mga libro na sinulat ng mga Orientalist. Ang mga libro na yon, hindi yon English, kundi sinulat sa wikang Arabic. At sila ang may pinakamaraming libro na sinulat patungkol sa Arabic grammar. Sila rin ang may pinakamaraming librong sinulat sa diksyonaryo ng lingwaheng Arabic. At ang mga librong gawa nila sa pag-aaral at pagtuturo ng lingwahe, mas mainam kaysa sa mga libro ngayon na ginagamit sa mga Islamic University sa mga Arab countries. Ang gusto kong bigyan ko lang kayo ng pahapiyaw na kaalaman na ang mga kalaban na ito ng Islam na nagpakadalubhasa sa relihiyong Islam, ang layunin para tuligsain, atakihin ang mga paniniwala ng Islam. Yung mga atake ng mga Orientalist talagang epektibo.
talagang epektibo. Ikumpara sa mga naturingang mga pastor na hindi naman talaga nakapag-aral kagaya sa mga orientalist. Kung tutusin, ang mga atake nila ay mabababaw lang. Pero kahit yung mga mababaw na atake ng mga leader ng iba't ibang relihiyon, kung ang isang Muslim ay walang pundasyon sa kaalaman sa pananampalatayang Islam, kung mababaw ang iyong kaalaman sa Islam, maaaring mapapaniwala ka sa atake na ito ng mga kalaban. Kaya sinabi ko kanina, habang lumalalim ang kaalaman sa Islam, lalo tayong nagiging matatag sa pananampalataya. Kaya ito ang relihiyon at itanim ninyo sa inyong mga puso't isipan na bilang mga Muslim ay obligasyon o tungkulin na obligado ang tuloy-tuloy na pagkakamit ng kaalaman. Dahil habang lumalalim ka kung bakit nagiging matatag ka sa pananampalataya, kasi makikita mo na ang mga aral ng Islam, lalong-lalo ang Quran na pinagmulan ng mga aral, makikita mo, magiging malinaw sa'yo na ang Quran na ito, hindi siya kayang isulat ng kahit sinong tao. Sa Quran, na mayroong hamon sa mga hindi naniniwala na ang Quran ay mula sa ating dakilang tagapaglikha, na kung sino man daw ang nag-aalinlangan na ang Quran ay mula lamang sa kaalaman ng tao, gayahin niya ang Quran. Kaya, dahil sa pagpalalim natin ng kaalaman sa Islam, nakatitiyak tayo na ang aral nito na nagmumula sa Quran ay nanggaling talaga sa tagapaglikha. Gayon din naman ang mga atake ng mga kalaban. Kung malalim ang iyong kaalaman sa Islam, makikita mo na wala palang kabuluhan ang kanilang mga atake. Sa biglang tingin, kung wala kang alam sa mga paniniwala sa Islam, isipin mo na ang sinasabi ng kahit mga pipitsuging mga pastor at pari ay totoo. Akala mo totoo. Pero kung napag-aralan mo ang Islam, makikita mo na wala palang kabuluhan. Kaya, lahat ng aral ng Islam gusto kong pagdiinan, ito ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Dahil dyan, tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Pero, maaaring masasagot ninyo kung tanungin ko kayo, ano ang unang ipinangaral ng mga propeta? Saan, sa anong mensahe sila nag-focus at yun ay nag-iisa lang para maiparating sa tao kung sino ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Yun ang focus ng kanilang pangangaral. Kasi iyon ang pinakamabuti na magagawa ng tao kung sumampalataya tayo na ang tunay na Diyos na tagapaglikha lamang ang pagkukulan natin ng pagsamba. At ang mga taong nag-insiste na manatili sa pagsamba sa nakagisnan nilang kinikilalang Diyos na isa palang propeta o kaya nag-insiste sa kanilang kagisnang pananampalataya na dapat sa kanilang mga pagdarasal o pananalangin ay idadaan muna nila sa mga nilikha, kagaya sa mga santo, sa mga santa o sa mga righteous na mga tao o kaya sa anghel, sa propeta o kaya idadaan sa pari. Kung magkumpisal, sa pari mo na magkumpisal, sa halip na direkta sa Diyos, ang mga iyon ay nag-insist lamang sa pananatili nila sa pinaka mabigat na kasalanan. Kaya, ang focus ng aral ng lahat ng mga propeta ay upang iparating sa tao ang tunay na pananampalataya. At ang pinakamahalaga sa ating sinasampalatayanan, ito yung unang haligi ng iman, ang pananampalataya kay Allah. Okay? Natalakay na natin na ang banal na kasulatan ay gabay ng tao sa tamang pananampalataya dito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin na ang tamang pananampalataya, ito ang dahilan upang tayo ay makabalik muli
sa orihinal nating tahanan na yun nga ang paraiso, kapiling ng tagapaglikha nating Diyos. At ito rin ang gabay ng tao, ang banal na kasulatan at ang huli ay ang Quran. Ito yung ating gabay upang maging matagumpay sa pangmundo nating buhay na ito. Sa lahat din ng bahagi ng pamumuhay dito sa mundo. Natalakay na natin ang talata ng Quran na sinipi natin nung nakaraan. Itong talata na ito. Okay. Na kung saan ang aya na ito na hindi ko pala nailagay dito sa ating slide, yung aya sa Quran, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Patanong ang talatang ito na bilang pagdidiin sa katotohanan na sinabi natin noon, yung katotohanan sinasang-ayunan ng ating sentido komon na ang ating pananampalataya base sa talatang ito, hindi ba nakakaalam ang lumikha sa nilikha niya gayong siya ang nakatatalos ang tagapatid? Patanong na ang dakilang tagapaglikha lamang ang ating kinikilala na may karapatan na magbigay ng mga kautusan para sa nilikha niyang tao. At natalakay natin na kabilang sa kahulugan ng la ilaha illallah, kabilang sa kahulugan ng la ilaha illallah, ibig sabihin walang Diyos maliban kay Allah, nangangahulugan na walang batas maliban sa batas na ibinaba ni Allah sa kanyang banal na kasulatan. Ibig sabihin, karagdagan doon, walang mambabatas, ibig sabihin walang tagagawa ng batas maliban lamang sa dakilang tagapaglikha. At yun ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit din natin na kapag isinabatas at sinunod ng mga Muslim ang batas ng banal na kasulatan na yun nga ang Quran, makakamit nila ang tunay na tagumpay dito sa mundong ito. Sila ang magiging makapangyarihan kasi binanggit sa Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Na basa na natin nung nakaraan ang aya na ito. Ngayon, ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, itong slide na ito na nakikita nyo sa inyong mga screen, sinend ko din sa inyo, sinabi ko sa inyong sikapin ninyong memoryahin ang pagkakasunod-sunod. Na ang pananampalataya kay Allah, ito yung pinakapangunahing haligi. Pinakapangunahing haligi. Itong number 1 na ito. Pinakapangunahing haligi ng iman o pananampalataya. At ito tinuro ang 6 na ito sa hadith na kung saan sinend ko na sa inyo noon. Ito yung hadith na maaaring sinabi ko sa inyo na isave ninyo sa inyong mga cellphone. Kung mayroon kayong tayo, basa-basahin lang palagi para mamemorya ang haligi ng Islam, haligi ng iman. Okay, mga kapatid? Okay. At ang 6 na ito, kabilang dito sa hadith, ang una dyan na yung pananampalataya kay Allah at yan ang pinakamahalaga sa 6. Pangalawa, pananampalataya sa mga anghel. Sunod, sa mga kasulatan na binanggit ko na kanina sa inyo, na ang mga kasulatan na nauna sa banal na Quran, yung sinasampalatayanan ng Judaism at Christianity ngayon, na Biblia, na naglalaman ng mga libro ni Moises, libro ni David, mga libro ni Jesus Christ, na yun nga ang Ebanghelyo. Ang libro ni David, yun ang Psalm o tinatawag nilang mga Salmo. Okay. Pero sinasabi sa Quran na ang Biblia sa ngayon na inaangking nandyan ang mga banal na kasulatan ng naunang mga propeta ni Moises, ni David at saka ni Jesus Christ. Prangkahan ding sinabi sa Quran na ang mga banal na aklat na yun ay pinakailaman na ng tao.
dinagdagan, binawasan, binaluktot, binago ang mga pakahulugan, pinalitan ang mga salita. At ang pang-apat yan, kung tayo sumasampalataya sa mga kasulatan, sumasampalataya din tayo sa mga sugo o mga propeta na pinadalhan ng mga banal na kasulatan ito. Bilang mga Muslim, hindi ibig sabihin na sumasampalataya lang tayo sa huling propeta na si Muhammad, bagkus tayo sumasampalataya na may naunang propeta sa kanya. At ang nauna sa kanya ay si Jesus Christ. Siya ang nagpatuloy ng ministeryo o misyon na hindi natapos ni Jesus Christ. Ang panglima, sumasampalataya tayo sa huling araw. At ang huling araw na tinutukoy dito, yung katapusan na buhay ng mundo. Kung ang mundong ito, alam natin na umiinom, titigil din yan ang kanyang pag-inom. Kasi lahat ng mga bagay na umiiral, alam natin may simula ang pag-iral. Hindi ba? Lahat ng bagay na umiiral, dapat may simula ang pag-iral. Saan mo man ibaling ang iyong paningin, ang lahat ng makikita mo, sigurado, may simula yan. Hindi ba? At lahat ng may simula, mayroong katapusan. At yun ang tinatawag na huling araw. O tinatawag siyang araw ng pagbangon. Kung bakit tinawag na araw ng pagbangon? Kasi araw na tayo ay muling babangon sa ating mga libingan upang humarap sa Diyos sa paghahatol, o tinatawag din siyang araw ng paghukom. Itong number 5 na ito. At ang ika-6, pagtatakda. Na ang pagtatakda, ang kahulugan yan ay ang kapalaran o tadhana. Ano mang tadhana o kapalaran dumating sa atin, sa tingin manapin natin ito ay kabutihan o kaya kasamaan, lahat ng mga iyon ay kabutihan. At iyan ang hadith na inyong nakikita. Okay. Ngayon ang dalil sa screen na inyong nakikita. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. At yan ang salin na pinagbatayan ng mga haligi ng iman. Nabanggit yan, sumampalataya kay Allah, sumampalataya sa huling araw, sa mga anghel, sa mga kasulatan, at sa mga propeta. Hindi nabanggit ang huling araw at sa kayong pagtatakda. Pero ang huling araw at pagtatakda, huling araw, ang pagtatakda, ang pagtatakda ay binanggit sa ibang ayat na hindi ko nga lang nalagay dito sa ating slide. Kaya ang pananampalataya kay Allah, ito yung pinakadakila o pinakamahalagang haligi ng pananampalataya. Kadalasan sa Quran kasi, yung unang binabanggit palagi ni Allah, yun ang pinakadakila. Ang susunod na babanggitin, kunyari pagkatapos ng pananampalataya kay Allah, sunod huling araw, yan ang segunda. Madalas yan ang unang binabanggit palagi sa Quran kung alin na ang pinakamahalaga o pinakadakila. Kaya pananampalataya kay Allah, ito ay nangangahulugan ng pananampalataya sa mahahalagang mga pinaniniwalaan natin. Ito sinend ko rin sa inyo ito, no? Sinend ko ito. Ito yata ang sinend ko sa inyo, hindi yung una kanina. Hindi po, ito po yung sinend ko. Ito yung sinend ko pala sa inyo. Pasensya na sa inyo, medyo nakakalimot tayo. Na sinabi ko sa inyo, tandaan ninyo itong mga terminolohiya na ito. Na ang pananampalataya kay Allah ay nangangahulugan ng pananampalataya sa kanyang kairalan. Kairalan, ibig sabihin, siya ay umiiral. Mayroon. Umiiral siya. Existido siya. Paniniwala sa kanyang existence. Na ang pag-iral ni Allah, ito ay katotohanan. Pangalawa, ang pananampalataya na si Allah ay bukod tangi sa rububiyya.
Okay. Tanda natin ang mga terminolohiya. Rububiya galing sa katagang Rab. Rab, sinasalin. Mag-out na po ako, Ustad. Okay. Sige. Ang Rab, ang salin ay Lord o kaya Panginoon, pero sa lingwaheng Arabic, ang pangunahin niyang kahulugan ay tagapaglikha. Kaya ang pangalawa niyan, pananampalataya kay Allah bilang tagapaglikha. Yan ang ibig sabihin ng Rab. Na sumasampalataya na si Allah lamang ang tagapaglikha ng lahat ng mga umiiral na nilikha. Nang nilikha niya, siya rin ang magtutustos. Kung siya ang tagapaglikha, natural, siya ang may-ari ng kanyang nilikha, di ba? Kung tayo ang gumawa ng isang bagay, natural, tayo ang may-ari. At kung tayo ang may-ari, siya rin ang hari. Kung siya ang may-ari ng kanyang nilikha, ibig sabihin, siya ang hari. Kaya dito sa pangalawang ito, pag sinabing Rab, ibig sabihin, kinikilala natin siya ang tagapaglikha, siya ang nangangalaga sa kanyang mga nilikha, siya ang hari, siya ang may-ari, siya rin ang nagbibigay buhay, siya ang nagbibigay kamatayan at nangangalaga sa universe na ito, hindi lamang sa mundo nating ito. Yan ang ibig sabihin ng Rab. At ang pangatlo, sa kanyang uluhiyya. Ang uluhiyya naman, ang panampalataya kay Allah, na siya ay bukod tangi sa pagsamba. Ibig sabihin ng uluhiyya ay pagsamba. Pagsamba. Na siya lamang ang may karapatan sa pagsamba, na hindi dapat na mayroon pa siyang kasama o mayroong katambal sa pagsamba. Nag-iisa siya, wala siyang kasama. At ang pang-apat na yan, pananampalataya sa mga pangalan niya at mga katangian niya. Okay. Ang mga pangalan na tinatawag na ito, nagmula din yan sa kanyang mga katangian. Parang ganito. Katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ang awa. Kasi siya, katangian niya ay awa. Kaya pangalan din niya ang maawain. Bakit mayroong ikaapat? Kasi karaniwan na ang anumang o sino mang gumawa ng isang bagay. Halimbawa, nagpagawa ka ng lamisa sa isang karpentero. Kaso nga lang, ang lamisang pinagawa mo sa kanya, hindi pa inabot ng isang linggo, gigiwang-giwang na hanggang nasira na. Ibig sabihin, ang karpentero, pwede mong bigyan ng pangalan at katangian. Pwede mo kayang mailagay na katangian sa karpenterong gumawa ng lamisa, isang linggo lang ay nasira na siya ay magaling na karpentero, polido kung gumawa, matibay ang kanyang gawa. O sabihin mong, ay, karpentero na ito, palpak, gumastos lang ako ng malaki sa pinagawa sa kanya. Sa madaling salita, anumang bagay na umiiral, di ba, na mayroong tagalikha, at ang tagalikhang ito, makikita mo yung kanyang katangian doon sa kanyang likha. Okay? Mga kapatid, ang ikaapat na yan, ang pananampalataya sa mga pangalan niya at katangian sa paraang naaangkop sa kanya, sa kanyang kadakilaan, naaangkop sa kanya. Kasi hindi natin pwedeng maihambing ang tagapaglikha ng universe na ito sa ordinaryong karpentero lamang o kaya engineer na nag-disenyo ng isang building. Kasi ang buong universe, hindi kagaya sa isang building lamang. Sa madaling salita, ang Diyos na tagapaglikha, nagtataglay din siya ng mga katangian, pero hindi pwedeng ihambing sa alinman sa kanyang mga nilikha. Kaya, balik tayo sa una,
na ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay naglalaman ng mga paniniwala sa apat na usapin na ito, apat na kahulugan ng unang haligi ng ng iman, na yun nga ang pananampalataya kay Allah. Dito sa una, na tayo ay sumasampalataya kay Allah na siya'y umiiral. Ang paniniwala na si Allah ay umiiral ay paniniwalang hindi mapag-aalinlangan, kagaya sa sinabi ko sa kanya, sapagkat ito ay bagay na sinasang-ayunan ng matinong pag-isip. Bakit? Bakit sinasang-ayunan? Kasi mayroon tayong nakikitang nilikha. Ang nilikhang ating nakikita, hindi naman po pwedeng kusa lamang yun na umiral siya sa kanyang sarili. Kunyari, ang inuupuan mo, kusa lamang ba na upuan yan kung walang gumawa na tao? Kaya, ang pag-iral ng upuang nagagamit mo, ang pag-iral ng bahay na tinitirahan mo, kinakailangang umiiral din ang mga karpentero o kaya engineer na kanya ng plano at gumawa. Kaya yan ang unang paniniwala sa kanyang kairalan, at mayroong dalil yan sa Quran. Yan ang aya sa Quran. At ang aya na ito ay okay. Kahit hindi na natin basahin ang kanyang kahulugan, sinasabi sa talatang ito na si Allah ang katotohanan. Makita niyo, si Allah ay ang katotohanan. Bakit? Dahil ang pag-iral niya ay katotohanan hindi mapag-aalinlangan, na sinabi ko sa inyo kanina. Binanggit yan ni Allah sa Quran, siya ang katotohanan. Hindi mapag-aalinlangan. Kasi tayo'y nilikha ng Diyos na mayroong mga isip. Ang taong mayroong isip, hindi mag-alinlangan na umiiral ang Diyos na tagapaglikha dahil nga sa nakikita niyang mga nilikha. At ang pangunahing tinutukoy ng aya na ito o talata na ito, na ang lahat ng mga Diyos-Diyosang sinasamba maliban kay Allah, yan ang pinakamahalagang tinatalakay dyan. Maliban sa tinatalakay na katotohanan, ang pag-iral ng tagapaglikha, ang pinakamahalagang tinutukoy dyan na ang mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga tumangging sumampalataya sa Islam ay kabulaanan. Bakit nila pag-ukulan ng pagsamba ang mga hindi naman tagapaglikha? Kasi kung papiliin ang tao kung alin sa dalawa ang kanyang dasalan, sambahin o panalanghinan, ang tagapaglikha ba o nilikha? Natural ang tagapaglikha. Kaya ang pagdududa sa kairalan niya na ang Diyos na ito na tagapaglikha ay umiiral, ayon sa Quran, ito ay kawalan. Ito ay kawalan ng katinuan sa isang tao na nagdududa at isang pagkakaila sa katotohanan hindi kayang pasinungalingan. Ayon sa sinabi ni Allah na nasa sa Quran sa mga taong pinadalhan niya ng mga probeta at mga mensahero. Sa Quran na nasaan kung paano ang paraan ng pangangaral sa kanila ng mga probeta na ito sa mga taong ito. Halimbawa yung aya, yung dalawang verses na ito ng Quran na inyong nakikita. Na kung saan sa mga talatang ito sinabi ni Allah ang paraan ng pangangaral ng mga sugo sa mga tao. Sa kay Allah ba ay may pagdududa? Tingnan nyo yung aya, may pagdududa. Ang tagapaglalang ng mga langit at lupa, patanong. Bakit nawala ang ating, okay. Tinutumbok ng salitang ito ni Allah ang matinong pag-iisip ng tao. Nag-alinlangan ba kayo sa pag-iral ng dakilang tagapaglikha ng mga nilikhang ito na kagaya sa mga langit at lupa? May pagdududa ba kayo na si Allah ang tunay na Diyos at tagapaglikha ng mga langit at lupa? Yan ang tinutumbok ng aya.
nag-anyaya siya sa inyo upang magpatupad siya sa inyo sa mga pagkakasala, upang magpatawad siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo at mag-antala siya sa inyo hanggang sa isang taning na tinutukoy. Ang pagkakaila ng kairalan na si Allah ay na ang tagapaglikha ay umiiral. Ayon sa Quran, isang uri siya ng pagmamalaki lamang ng tao, pagmamayabang lamang, pero ang pagkakaila niya sa bibig lamang, pero yung kanyang sentido komun, ang kanyang matinong pag-iisip ay kumukontra. Ito ay pagtanggi sa katotohanan na kinukontra ng matinong isip, na kung saan sinabi ni Allah ang naganap na talakayan sa pagitan ni Paraon at Moises, yung mga aya na yan ay talakayan sa pagitan ni Paraon. Alam niyo yung Paraon? Yung hari ng Egypt noon at saka si Moises. Sa pang-aya, tingnan nyo. Nagsabi siya talaga ngang nalaman mong walang nagpapaba sa mga ito kundi ang Panginoon ng mga langit at lupa bilang mga katibayan. Alam mo kung bakit sinabi ni Moises ito kay Paraon? Kasi sa Bible at saka sa Quran, si Paraon ay nagpakilala na Diyos at nagpapasamba siya sa kanyang mga nasasakupan. Kaya sinabi ni Moses, talagang nalaman mong walang nagpababa sa mga ito kundi ang Panginoon ng mga langit at lupa bilang mga katibayan. Tunay na ako ay talagang nakatitiyak na ikaw o Paraon ay naigupo, ikaw ay wala na sa katinuan. Bakit? Nag-aangkin kang sumasampala, nag-aangkin kang Diyos, pero wala ka namang kakayanang makapaglikha ng kahit anumang nilikha. Nakagaya sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon bang tao sa mundong ito na makapaglikha ng kahit anong bagay mula sa wala? Yung mga nagmamayabang lamang na mga siyentipiko, halimbawa nakapag-discover na gumawa ng isang uri ng likha nila, mga invention nila. Ang mga invention nila nagmula lamang din sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos. Okay. Mukhang tuloy-tuloy ang pagsasalita ko, yung ating inihanda nating slide presentation. Hindi ko natapos. Marami pa tayong inshallah next Tuesday, mga kapatid. Siya nga pala, no? Sa susunod pala na Tuesday, mga kapatid, wala tayong pag-aaral kasi nataon ang flight ko araw mismo ng Tuesday. Tuesday pala yung biyahe ko talaga. Bakasyon ko kasi, inshallah, sa susunod na lang na Tuesday tayo kasi nasa biyahe ako nito eh. Makarating ako sa Pinas sa Wednesday na. Inshallah, sa susunod na Tuesday wala muna tayong pag-aaral. Next Tuesday na lamang. Okay mga kapatid? Inshallah, ituloy, balikan natin ang aralin natin ito na hinanda ko, hindi ko natapos. Marami pa itong slide na hindi natin natapos. Basta't ang pinakamahalaga mga kapatid, ilagay lang natin sa ating mga isipan bilang mga Muslim na ang pagkakamit ng kaalaman sa Islam, tuloy-tuloy. Ito ay tuloy-tuloy na obligasyon. Hindi kagaya sa pag-aaral sa eskwelahan. Kapag ka natanggap mo na ang diploma mo, nag-graduate ka na, tapos na ang pag-aaral. Sa Islam, tuloy-tuloy itong obligasyon. Kaya naman, lagi kong sinasabi sa mga kapatiran, maglaan tayo ng oras, araw-araw, ng kahit 10 minuto man lang, sa pagbabasa at pakikinig ng mga aralin sa Islam. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ang pag-aaral napakasimple na lang. Napakasimple na lang. Sa ngayon, kung gusto mong matutunan ang original na lingwaheng ito, ang tinuturo ko ito kagaya sa aya na ito, sa talata na ito,
Yan ang lingwahe ng Quran. Hindi yan lingwahe ng mga Saudi, ha? Hindi yan lingwahe ng sino mga Arabo. Kundi ito ang standard na lingwaheng Arabic at lingwahe siya ng Quran. Kahit ang pag-aaral ng lingwaheng ito sa panahon natin ngayon, kahit hindi ka na pumasok sa eskwelahan, mayroon kang cellphone, mayroon kang internet, matutunan mo. Lalong-lalo yung mga mahalagang pinaniniwalaan natin sa Islam. Kahit cellphone na lang ang gamit natin, napakadali na lang ang pag-aaral. Kaya lagi kong sinasabi, maglaan ng kahit mga ilang minuto man lang, magbasa-basa at makinig. Open mo lang yung cellphone mo, YouTube. Kaso karamihan sa atin, mas gusto pa natin panoorin yung mga video na gawa ng mga vlogger na mga walang kabuluhan. Kaso lang, nakakahata kasi yun ng mga viewer, lalong-lalo yung mga kalukuhan o kaya kung anong mga kuhan. Kaso lang sa atin, karaniwan naman kasi, kahit lahat tayo, ako sa aking sarili, kung manonood ka ng mga video ng mga vlogger, siguro gising na gising ka. O kaya kung nanonood ka ng mga pelikula, gising na gising. Pero kung makikinig ng mga lecture patungkol sa ating relihiyon, madaling antukin. Lalong-lalo kung nakahiga na, open mo na yung cellphone, tapos manood mo na ako ng lecture patungkol sa Islam sa YouTube. Hindi nga umabot ng 10 minuto, hindi mo natapos yung pinapanood mo, nakatulog ka na. Okay mga kapatid, ang gusto ko lang pagdiinan, bahagi ng ating obligasyon sa Islam ang tuloy-tuloy na pag-aaral. At ilagay natin sa ating isipan, inshallah, habang mayroon pang natitirang edad. Mayroon pa tayong natitirang edad. Inshallah, kahit ilan lang kayo, kahit nag-iisa lang ang pumapasok dito sa ating group chat, ito tuloy-tuloy natin. Kasi ina-upload ko rin ito at pinapanood din ng aking mga anak unang-una. At inshallah, baka may iba pang mga Muslim ang makikinabang din sa mga ina-upload kong mga lectures na ito na ating ginagawa dito. Okay mga kapatid, hanggang dito lang muna tayo. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Okay, muli sabihin ko sa inyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay mga kapatid, punta na tayo sa masjid, time na dito. Okay po, Ustaz. Thank you po.